Hello, good evening po. Kumusta po kayo mga kapatid sa Panginoon? Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Last week po wala po kami. So paumanhin po at hindi po kami nagkaroon ng pagkakataon magkaroon ng online service. So this evening, ika-304th midweek service po tayo. So welcome po sa Jesus Said Ministry Church. So our study kasi mga kapatid ay series of study. So hindi naman tayo topical o since day 1 ng 2020 pa ho, ito po ay ginagawa na po nating series Genesis chapter 1 verse 1 pa lang po. So nakakalimang aklat na po tayo at next week, loobin ni Lord, ay last chapter na po ng Joshua chapter 24. So matatapos na po tayo sa 5 books. So, salamat kay Lord at ang series na to ay nagpapatuloy for 6 years. So, hindi po kami weekly, monthly, quarterly series. So, series po talaga, sunod-sunod. Kung saan po kami huminto, yun lang po itutuloy namin the following service. Every Sunday po, tuloy pa rin po kami sa series of teaching sa Book of Luke. New Testament po kami. Every 9 o'clock naman po kami dyan. At ang Sunday po ay New Testament and then ang Wednesday po ay Old Testament. So ngayon po ay Book of Joshua chapter 23 verse 1. So tatapusin na po natin yan hanggang verse 16. So ang title po, Do Not Compromise Your Faith. So dahil si Joshua po ay magpapaalam na rito at may edad na po siya, may matanda na rin po siya. So pinapaalalahanan niyo po yung mga Israelita. Sige po, let's start with prayer. Diyos Ama, salamat po. Kami po ay patuloy na dumudulog, lumalapit, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Salamat po. At kami po ay patuloy nakakaranas ng iyong pag-ibig at kahabagan. Ito'y grasya, Lord, na hindi kayang bigay ng sanlibutan. Purihin ka at nawa, Lord, patuloy po kaming makarinig ng mensaheng inihanda ninyo para sa karagdagang pagpapalakas, pagpapatatag ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Purihin ka at dakilain ka, nawa, pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu na siya aming rabay, maggagabay, magtuturo sa amin sa oras nito. Purihin ka, Ama. Tinataas ko po ang lahat sa ngalan ni Jesus, na dakilang pangalan ng Panginoon. Amen. Okay. So, kung maalala po ninyo, last week, yun nga, wala po kami. 2 weeks ago, ang last teaching po natin ay Joshua chapter 22. 20 section yung tinuro po natin. So, verse 1 to 9, 3 weeks ago yon. Pero 2 weeks ago, itong verse 10 hanggang matapos na po yung verse 34 ng Joshua 22. So, kung maalala po ninyo, ginabayan po at sinabihan po ni Joshua yung mga tao sa Transjordan, yung anak ni Ruben, anak ni Gad, at yung kalahati ng anak ni Manases. So, after ng battle, lahat sila ay nagtagumpay. Pinauwi na po ni Joshua yon. 3 weeks ago po yon, ha. At inutusan sila na sundin pa rin yung batas, kung ano yung inutos ni Moses. Actually, yung pinaalala po yung Shema Commandments po ulit dito. So, pinauwi niya na po yun, yung nasa kabilang Jordan. So, 2 weeks ago, bigla pong may ginawa ang mga anak ni Ruben, Gad, tsaka Hap ni Manases, ng altar na malapit sa Jordan River, perhaps. Nakita po ito ng mga kapatid nila sa Kanaan. Napagkamalan po yung altar na yon ay parang napakalaki po. Sabi nga ay magandang altar. Napagkamalang altar ng burnt offering tsaka sin offering. So nag-prepare na po yung mga ibang anak ni Israel, siyam na tribes, para girahin po yung kanilang kapatid sa Transjordan.
at pinapunta nila po si Eleazar, yung mga elders, at para kausapin kung magde-declare ba ng war ang mga kapatid niya dahil akala nila sumasamba na sa Diyos-Diyosan yung mga kapatid nila sa Transjordan. Pero naunawaan nila na hindi po yon altar. Bagamat ang disenyo siguro ay parang altar, pero yun ay simpleng memorial stone lang kung tawagin, na palatandaan lang para hindi raw yung mga anak nila, yung mga descendants nila, para hindi raw makakalimutan ng mga anak nila na sila ay magkakapatid. At baka raw pigilan po ng mga nasa Kanaan, yung mga anak nito na nasa Transjordan kapag sasamba na sila sa Diyos, sa Shiloh. Kaya nagkaintindihan naman po sila. Now, ito pong chapter 23 naman po for this evening. Ang kakausapin naman ni Joshua, itong mga Israelita sa loob ng Kanaan. Kung ano yung mga habilin niya doon sa mga tribes sa kabilang Jordan, ganun din ang gagawin niya rito. Iipunin niya po ito para sabihin po ulit yung, again, yung Shema Commandments ulit, napakahalaga po nun, talagang importante po yun. At yung mga kautusan. No? So, i-introduce ulit ni Joshua. Paulit-ulit yung kautusan. Dahil nga may edad na po siya, malapit na po siya magpaalam, bago siya mamatay, ay sinasabi niya po yung mga napakahalagang utos ng Diyos. Sige po, verse 1. Nag-pray na po ako, no? Verse 1, sabi po dito, Joshua 23, at nangyari pagkaraan ng maraming araw nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue ay matanda na at puspos na ng mga taon. Dinig mo ako dyan, brother Gert. Dinig mo ako, no? So, maraming, lumipas ang maraming panahon. Tapos na, may kapayapaan na po. Na-distribute na po yung mga mana nilang lupain. Verse 2, ay tinawag ni Josue ang buong Israel. Kung paano niya ginawa ito sa Transjordan, ganun din ito gagawin niya rito. Ang kailang mga tatanda, mga pinuno, mga hukom, at ang kailang mga tagapamahala, at sinabi sa kanila, ako'y matanda na at puspos ng mga taon. So, inipon niya yung mga elders, mga leaders, officers, and judges. And perhaps itong mga judges na ito na yung magiging leader pagdating sa Book of Judges. Verse 3, inyong nakita, sabi ni Joshua, inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito para sa inyo. Sapagkat lumaban ang Panginoon ninyong Diyos para sa inyo. So, ipinapaunawa ni Joshua at sinasabi ni Joshua, nakikitang-kita ninyo, ibig sabihin yung mata nila, nakikita nila sa harap-harapan kung anong ginagawa ng Panginoon, na ang Diyos mismo ang nakikipaglaban. Hindi man nila nakikita ang Diyos physically, pero yung mga pangyayari na hindi nila kayang gawin, ang Diyos ang gumagawa. So, Diyos ang ipinapaalala ni Joshua na ang Diyos ang nakipaglaban para makuha nila ang lupain na iyon. Makuha nila ang bansang iyon. So, this is a reminder that the land belong to the Lord because the battle is the Lord. Kaya sa Kanya, ang ari-ari ang lupain, which is Kanya nang ipinangako ito. In Joshua chapter 1, verse 3, na ipangako na po ito. Joshua 8, verse 7. Joshua 10, verse 14. Joshua 10, verse 19 and 42. Ngunit ipinapaalala ulit ni Josue na huwag nilang kalilimutan ang Panginoon ang nagbigay nito. Itong buong Kanaan na ito. Even yung mga nakatira sa Transjordan, although ni-request po yun ng mga anak ni Reuben tsaka ni God kay Moses, but the promise ay narito sa lugar na ito, sa Kanaan.
May effort din po si Joshua. Kitang-kita naman natin in chapter 12 of Joshua, 31 kings po yung mga napatay ni Joshua. Nakalagay po doon. At may effort din po ang mga Israelita. May mga ginawa rin po. And yet, nirecognize ni Joshua na ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanila upang mapasa kanila ang bansang tinitirhan nila ngayon o noon, ng mga panahon na yon. So this is a humble statement of Joshua before the whole Israelites that God is the source of all their victories. In-acknowledge ni Joshua yung kakayahan at kapangyarihan ng Diyos na siya ang may gawa ng lahat. Sa tagumpay na ito ng mga Israelita, ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang nakipaglaban. So, even today, sa ating panahon, dapat malalaman din natin bilang Kristiyano, mga kapatid, na dapat na-appreciate natin ang pagkilos ng Diyos. When we recognize that God is the main source of all our victories, and we willingly humble our own efforts to give Him the glory, God feels deep pleasure, delight, and joy. Nakakaranas po ng pleasure ang Panginoon at may joy kapag nire-recognize ang Panginoon. When we are humble enough to admit that our efforts didn't win the battle, anumang klaseng labanan, but He did. God feels immense pleasure in us. Kaya mga kapatid, sa ating panahon din, no, dapat tayo ay nagpapakumbaba in every battle ng buhay natin. Tandaan po natin, katulong natin ng Diyos, siyang lumalaban. Siya nakikipaglaban. So every time na nire-recognize natin ang gawa ng Diyos sa victory ng buhay natin, talagang matutuwa rin ang Panginoon. Sabi sa Psalms 149 verse 4 sa New International Version, "For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory." So, ibig sabihin talagang basta ang tao po ay mayroong pagpapakumbaba, talagang nagbibigyan niya ng reward. In Sipanyas 3 verse 17 NIV, sabi niya po, "The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you in His love. He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing." So even today, talaga, ganun talaga ang Panginoon. Sa ating panahon, mga kapatid, hindi lang yung physical battle. Marami po tayong labanan sa ating panahon. Actually, kahit hindi po tayo physically involved or kung tinatawag na even yung mga external problem na hindi naman natin dapat tinitignan talaga o pinapansin, pero minsan involved po tayo. Ang Pilipino kasi mapagsimpatya no, mga kapatid. Even sa politics, sobrang talagang involved ang bawat individual, politics, sports, celebrities, iba mga kapatid hindi natin, but external lang po yon. But the most important, dapat tingnan din natin, mag-concentrate tayo sa mga internal problems natin. Yung battle po natin, yung personal battle natin. Sometimes ito ay emotional, or financial, o kaya mga relationship natin sa mga mahal sa buhay na minsan may dispute, or yung mga sicknesses natin, battle din po natin ito, even today sa ating panahon. Lahat po ito ay battle against this world. Labanan natin ito, mga kapatid. Kailangan magtagumpay tayo. Tandaan po natin si Jesus. Sabi ng Panginoon, napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. And then, sa mga Kristiyano po, sa ating panahon, nagtatagumpay na rin tayo dito. Dapat, mga kapatid. Sabi si Pablo sa 2 Peter, o 2 Corinthians chapter 2, verse 14, "Subalit salamat sa Diyos na siyang lagi nagdadala sa atin sa pagtatagumpay o sa victory kay Kristo, at sa pamamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako." Kaya every time na mayroong labanan, mga kapatid, let's trust Jesus sa mga ating mga personal na battle. And then sa mga external part, siguro let's pray sa mga ganung bagay.
So, at ang mga tinatawag na muling naisilang o born again, kung tawagin natin, mananampalataya, nanatiling tapat kay Kristo, na dapat lagi nagtatagumpay, patuloy tayo maging tapat dapat kay Jesus. Ang katagumpayan po ng isang mananampalataya ay dapat tapat sa Panginoon. Yung victory ay nararanasan ng bawat Kristiyanong tapat sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, 1 John chapter 5, Apostol 1, chapter 5, verse 4 to 5 in New King James Version. For whatever is born of God, yung isinilang ng Lord, no? Yan yun po yung binabanggit doon sa John 1, verse 12. And then verse 13, ang sinumang nanalig, tumanggap sa Kanya ay nagiging anak ng Diyos. Born not in flesh or blood, but born of God. Na isinilang ng Diyos. In John chapter 3, verse 5, yun yung born again, kung tawagin doon. Ano sabi? Well, whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Ang pananampalataya talaga. Ang may kakapangyarihan na mapagtagumpayan ang sandaigdigang ito. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Sino ang nagtatagumpay? Naniniwala na ang Panginoong Yesus ay anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi nawawala ang labanan. Small, medium, big, may labanan po talaga. Minsan, ang tao ay kala natin very kalmado na, peace and everything, but deep inside, may labanan. But ang pinakamalaking labanan na pinakikita sa atin sa study natin, yung talagang matindi po itong labanan na ito. Napakahirap talaga magtagumpay kung sila lang. But si Joshua, talagang nirecognize niya the big factor of their victory is God. Ang Diyos ang nakipaglaban para makuha nila yung bansang ito. Let's continue, brothers and sisters. Verse 4. Joshua 23, verse 4. Narito, aking itinakda sa inyo bilang pamana sa inyong mga lipi, ang mga bansang nalalabi, pati ang bansang aking iniwalay mula sa Jordan hanggang sa malaking dagat sa kanluran. Mga kapatid, bago tayo nakarating dito, marami pa hong bansa na hindi na papasa kanila. Actually, in chapter Joshua 13, binabanggit po doon, verse 1 to 7, binabanggit po doon yung mga bansang hindi pa nila nakukubkob. But wala na pong hari. Na-share ko na po sa inyo to. Yung 31 kings na binabanggit po na ni Joshua sa chapter 12, patay na po yung mga hari na ito. But yung community, yung mamamayan ay nabubuhay pa. At karamihan po dito nagtakbuhan po. For example, kaya binabanggit po dito sa lugar na yan, malaking dagat sa kanluran sa western part, yan po yung Mediterranean Sea. Pag tinignan po natin yung old map, Mediterranean Sea, andyan po yung Gaza, which is yung Gaza po ngayon, yung pa rin yun. At nariyan po, nagstay po dyan sa lugar na yan, yung mga higante na mga nagtakbuhan na pumunta dyan na hindi pa nakokumpleto na mapatay. Parang pangit pakinggan na mapatay. Pero yun talaga naman mangyayari. So marami pa ho. Ngayon, sabi ni Joshua, ipapamana pa rin daw ito. Itong nalalabi na ito, yung mga bansang iniwalay, ibig sa lugar na malalayo, lahat ng nagtakbuhan. Kasi nagtakbuhan po yung iba eh. At yung iba, for example, sa bandang sulok, northern part, kung makikita niyo, actually, yung mapa kasi, hirap i-flash dito yung mapa, pero sinasabi din doon na nung tumakbo po yung mga hinahabol nila, hindi na po nila hinabol. So, wala na. Balik na lang sila sa home base nila. But, marami pa natira. Actually, mga lugar sa I think sa panahon ng New Testament, parang Caesarea yata yun. Tyre and Sidon, mga kapatid, may mga lugar-lugar pa doon ng mga natira. Yun din kasi ay northern part. Western part, ibig sabihin,
nasa Mediterranean Sea pa rin yun. So marami pa rin po doon. But sinasabi ni Joshua na itinakda na rin yung pamana na yan. Yung nalalabi, ibibigay pa rin yan. And then verse 5, tuloy lang natin. By the way, no, sa study natin sa Book of Judges, sa chapter 1, verse 17-18, makikita natin yung continuation ng labanan dahil nga sinabi doon na ipapamana pa rin sa kanila. Kaya ang magiging labanan ay tribes na lang, hindi na yung buong Israel. Halimbawa, kung ang nasakop ni Judah ay yung lugar na yon, sakop niya yung Gaza. So, sasakupin niya po yung Gaza, sasakupin niya po yung mga tao na kalaban nila. So, gano'n na lang po magiging labanan at pwedeng magkaroon ng kampihan, yung mga magkakapatid, like si Simeon, kumampi kay Judah, si Judah, gano'n din kay Simeon. So, lahat po ng mga kalaban nila ay tatalunin pa nila. Verse 5, itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos, sabi dito ni Joshua, mula sa harapan ninyo at palalayasin sila sa inyong paningin at inyong aangkinin ang kailang lupain na gaya ng pinangako ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo. So ito yung pangako ng Panginoon. Now, verse 6 hanggang verse 16, so ito na po yun. No? Hindi ko na po na-mention sa inyo yung outline ng teaching. No? But verse 6 hanggang 16, kasi kanina, nakasulat po dito, hindi ko lang na-mention. Verse 1 to 3, yung anyway, nalagpasan na nga natin, okay lang. So, reintroduce ni Joshua yung commandments ng Panginoon. Tapos, yung verse 4 to 5, pinaalala po yung pangako, continuation pa rin, tutuloy pa rin yun na makukuha nila yung mga remaining. Now, verse 6 naman hanggang 16, ito po yung dito ko na pinangalan po yung teaching po na do not compromise your faith. Nire-recognize po, in-encourage po ni Joshua ang mga Israelites na huwag nilang ikompromiso ang kautusan ng Panginoon. Verse 6, kaya't kayo magpakatatag na mabuti at maingat na gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses at huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Okay. Very familiar po, siguro sa mga sumusubaybay. Mga kapatid, nirequote po ito ni Joshua. Actually, ito po ay sinabi ni Lord kay Joshua. Nung dapang-dapa si Joshua, yung faith niya nawala because of nawala si Moses. So, ni-revive siya ng Panginoon. Sabi ni Lord, siya yung papalit kay Moses So, hindi kailangan mahina siya. So, ito ang sinabi ng Diyos sa kanya. Pinangako ito ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 7 to 8. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusan inutos ko sa iyo o inutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. So, narinig natin yan dito. Upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Verse 8. Ang aklat na ito, yung kautusan, ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan or meditate, araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. So, victory. So, ito po ay pangako ng Diyos, pero may kalakip po itong pagsunod dapat ni Joshua. Now, ginamit po ni Joshua dito sa verse 6, pinaraphrase niya na lang, pinaikli niya na lang. So, parang combination of verse 7 and 8. So, balik tayo, no? Verse 6, kaya't kayo magpakatatag na mabuti at maingat na gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses at huwag kayong lumiko o sa kanan o sa kaliwa. Mga kapatid,
Bakit ito rin po ang binanggit ni Joshua sa mga Israelita? Hindi ba bawal banggitin? O dapat lang sabihin ulit? Ba't hindi si Lord ang nagsabi sa mga Israelita? Mga kapatid, ang resulta po kasi, victory. So ginamit din to ni Joshua para ipaalala na ito yung naging effective niyang pamamaraan ng Diyos. Sinunod niya. Yung verse 7 and 8, nasunod po niya yon. Hindi niya pwedeng sabihin ito na para bang nagtuturo siya tapos siya naman ay hindi sumusunod. Magiging false teacher po siya nun eh. Pero bakit niya sinasabi to? Kasi nagtagumpay talaga siya. Actually, pag binasa niyo po yung Joshua chapter 1 verse 1 hanggang 24, wala po tayong mababasang nagkakasala si Joshua. Yung sinasabi ng iba na parang meron siyang parang naging kapintasan na yung mga Gibeonites ay niloko siya. Sabi ng iba ay hindi kasi siya sumangguni. Actually, ano niya yon? Parang siya rin kasi ang writer eh. Hindi kasi siya sumangguni. Parang pagsisisi niya sa sarili niya yon. But the Lord never mentioned na Joshua, hindi mo kasi ako sinangguni. Wala pong sinabing gano'n ng Lord. Dahil naging kagamit-gamit din to ni Lord nung sinasabi ng Panginoon, lahat kayo ay hindi nagpakumbaba, only Gibeonites lang ang sumuko sa Israelita. Nagkaroon pa ng commendation si Lord sa pagsuko ng Gibeonites. Never na minention ni Lord na nagkamali po si Joshua. Kay Joshua lang yon na sabi niya sa sarili niya ay hindi kasi siya sumangguni sa Panginoon. But never po nagkaroon ng pagkukulang si Joshua sa Panginoon. Kaya ito po ay naging tagumpay and then nire-recount po ulit ni Joshua yung nadinig niya sa Panginoon dahil siya po ay naging masunurin. Kaya nagtagumpay po ang Israelita, isa sa mga factor po ay naging masunurin po si Joshua sa Diyos. And Joshua never turned to the right and never turned to the left. Naging matuwid siyang sumunod sa lahat ng utos ng Panginoon. And he meditate the word of God day and night. Hindi man dinetails yun, pero bakit niya babanggitin ito para sa mga Israelita? Because mismo siya ay napasunod ng salita ng Panginoon. This is the most effective way on how to win the battle or to get any victories in life. The main answer is yung obedience to God. Ang bawat tao na sumusunod sa Diyos, hindi ako naniniwalang hindi nagtatagumpay. Lahat po ay nagtatagumpay. Kahit po nahantong po sa kamatayan po, like si Peter, si Pablo, lahat po yun, napakalaking blessing po yun sa mga believers at sa Panginoon Diyos. Ano man yung naging resulta nun, yun ay tagumpay para sa mata ng Panginoon. Kaya ito rin ang inulit niya rito. And then, inulit din niya ito. Ginawa niya rin to, sinabi niya rin to sa mga anak ni Ruben, anak ni Gad, tsaka sa kalahati ni Manases. Sinabi niya rin po ito, mga kapatid. And now, dito naman, sila naman ang sinasabihan yung mga nakatira sa Kanaan. So, ano ba ibig sabihin ng wag liliko sa kanan o wag liliko sa kaliwa? Verse 7, tingnan natin. Huwag kayong makihalo sa mga bansang ito na nalalabi sa gitna ninyo. Huwag din ninyong babanggitin ang mga pangalan ng kailang mga Diyos. Excuse me. May susumpa sa pamamagitan nila ni maglilingkod o yuyukod sa mga iyon. Turning right or turning left, yun po yung pagsamba sa ibang Diyos. Never pong ginawa ni Joshua yon. Kaya nga, sinasabi po dito na huwag kayong liliko sa kanan, huwag kayong liliko sa kaliwa.
maging matuwid lang ang inyong landas patungo sa Diyos, patungo sa pagtupad sa mga utos ng Panginoon. Pag makikihalubilo, wag magiging magkaibigan sila ng mga ibang lahi. Pero pag nagtaaral po tayo ng Bible hanggang sa panahon ni David, hindi talaga naiiwasan na talagang may mga nagiging kaibigan po silang ibang lahi. But anyway, so wag din babanggitin ang pangalan ng kailang Diyos, Diyos-Diyosan. Sabi rito, yun po ay utos ng Panginoon. Exodus chapter 20, verse 1 to 4. Ito po yung part ng first commandment. Ito po yung detalye na huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan, huwag niyong luluhuran, huwag kayong babanggitin yung ibang Diyos. Ibig sabihin, yun ay pagliko sa matuwid na pamamaraan ng Diyos. Yun po ay pagpunta sa kaliwa o pagpunta sa kanan. Never pong utos ng Panginoon yon. Kaya ano sabi ng Panginoon? Verse 8, kundi humawak kayo sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong ginawa hanggang sa araw na ito. Humawak kayo sa Panginoong Diyos. Ang Diyos kasi ay matuwid. Kung ang tao po'y hahawak sa Diyos, madadala ka sa kanyang katuwiran. Kumbaga sa isang tao, very strong ang Panginoon, ang Diyos. Kapag ikaw ay nakahawak sa Kanya, saan man siya pumunta, dala-dala ka. At siya'y matuwid na Diyos, hindi ka makakaliko sa kanan o makakaliko sa kaliwa. Ito yung matuwid na sinasabi ni Lord, na straightforward. Walk righteously to God. Humawak tayo sa Panginoon. So nung in-evaluate ito ni Joshua, sa mga panahon na yon, panahon na ito, na naging tagumpay po sila sa lahat, sinasabi ni Joshua ay magpatuloy kayo humawak tulad ng ginawa nyo sa araw na ito. Kasi nga, nagpapaalam na po siya, may edad na nga po siya dito Kaya, sinasabi niya na mawala man siya, tuloy-tuloy lang kayo, humawak kayo sa Diyos. In New King James, sabi dito, Joshua said, hold fast to the Lord your God. Hold fast. In Hebrew, ang ibig sabihin ito ay dabak o jabak. D-A-B-A-Q. Meaning, to cling, to cleave, or to stick. Like glue, pandikit. The root word of glue is dabak. Literally means to be strongly together. Magkatugma, parang magkayakap. So the phrase translated as hold fast to the Lord your God. Madalas ito nababanggit dito sa Deuteronomy 10:20. Tingnan po natin. In Deuteronomy 10:20, so ito yung isa sa mga sinasabi rito. Matakot ka sa Panginoon Diyos, maglingkod ka sa Kanya, at sa Kanya manatili ka, at sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay sumumpa ka. Ibig sabihin, hindi ka naaalis sa Panginoon. Matakot ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Kanya, manatili ka sa Kanya, sumumpa ka sa Kanya, sa pangalan, ibig sabihin, maging alipin tayo ng Diyos, o yung mga sinasabi dito, yung mga Israelita. Wala nang alisan yan. Pag natupad yung fear of the Lord, serve the Lord, abide in the Lord, and then manumpa sa Panginoon, wala nang alisan yan. Doon ka natitira kung saan naroon ng Lord. So, yun ang parang idea na sinasabi ng mga dito ng Panginoon, ni Joshua. So, carries a much more intimate, passionate, yung maramdamin ba, and active meaning. So, para idinidikit mo yung sarili mo sa Kanya. Tulad din natin, ganun din po dapat tayo. Idikit din natin sarili sa Panginoon. Jesus, mga kapatid. Sabi sa Hebrew 3 verse 6, in New King James, but Christ as a son over his own house, whose house we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. So manatili tayo sa tahanan ng Diyos. Tayo ang tahanan ng Diyos na iningatang matibay ng Panginoon hanggang sa katapusan ang ating pagtitiwala, no?
magmamalaki hanggang sa katapusan. Yun ang ating pag-asa. Kaya mga kapatid, humawak tayo. Ibig sabihin, hindi nila tatanungin si Lord, bakit si Lord ba nakahawak sa atin? Mga kapatid, ang Diyos nga ang nakipaglaban. Nasa kanila ang Diyos. So ganun din, tayo rin mga kapatid. Ang Diyos din sa mga Kristiyano, no, ang Diyos din ang nakahawak sa atin. And Jesus said, no, sabi niya, no, like in Philadelphia Church, no, yung tinatawag na panghawakan mo matibay, Apocalypse chapter 3 verse 11, sabi ito, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. So, ibig sabihin, sa 7 churches na binabanggit sa Revelation, nakahawak po, no, mga kapatid, ang Diyos sa atin. So, tayo naman, kailangan humawak din tayo sa Kanya. So, ang Lord kasi nakahawak, so humawak din tayo. Huwag natin hayaan na siya lang nakahawak sa atin. Kailangan makita rin yung ating effort kung paano rin tayo tumutugon sa Kanya. Hold fast what you have that no one may take your crown. Humawak tayo sa Diyos. May nagsasabi, ito, nadinig ko lang, no? Oh, wag daw natin hayaang tayo lang humawak, hayaan natin ang Diyos ang humawak kasi tayo raw ay nakakabitaw. Well, tama naman. Pero, kaya nga tayo pinahahawak ng Diyos sa Kanya kasi hawak-hawak na nga tayo. Tandaan natin, siya ang unang umibig sa atin. Siya ang unang nag-alin ng buhay. Kumbaga sa siya ang nag-effort, siya ang nag-initiate. Kaya nga, dito, hawak-hawak kasi sila ng Diyos kasi nga, sila ay nagtagumpay kasama ang Diyos against their enemies. Spiritually speaking, nakahawak talaga ang Panginoon. So, hindi lang dapat isang nakahawak, hindi lang dapat ang Diyos ang nakahawak. Pati tao nakahawak. Kung hawak ka ng Diyos, kumbaga siya, parang nakakbay ang Diyos sa'yo, kung hahawak din tayo sa Diyos, matibay yung bonding. Malakas, strong. Hold fast together to make the relationship strong, mga kapatid. Verse 9, tuloy lang po natin. Verse 9. Sapagkat pinalayas ng Panginoon sa harapan ninyo ang malalaki at malalakas na bansa. At tungkol sa inyo, ay walang tao na nakakatagal sa harapan ninyo hanggang sa araw na ito. So, ito yung maliwanag, no? Kaya nga pinahahawak ni Joshua sila sa Lord kasi nga, wala nga nagtagumpay sa kanila walang nagtagumpay laban sa kanila dahil hawak sila ng Diyos eh. Kaya sila na lang ang humawak sa Diyos, magtagumpay siya. Sabi dito, para magtagumpay din sila. Hanggang sa araw na iyon, sabi ni Joshua sa verse 8. Verse 10, ito yung proof, no? Verse 9, na nakahawak ang Diyos sa kanila. Verse 10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. So, inuulit ni Joshua ito dahil kahit na nagtagumpay po sila, marami na po nagtakbuhan laban sa kanila, pero inuulit po ulit niya kasi may mga labanan pa nga na dadaanan po sila. So, nire-remind lang ni Joshua na manatili sila na kapag sila ay susunod sa Panginoon, humahawak sila sa Panginoon, hindi magbabago ang Panginoon. Actually, nirequote lang din ito ni Joshua. Ito galing sa Leviticus 26 verse 7 to 8. Meron po doon na kapag sa Leviticus 26, yung kalahati po, actually yung 1/4 po ng buong Leviticus 26, blessing kapag sila po ay sumusunod. Pagpapalain ng lupain, hindi magkakaroon ng labanan na hindi sila mananalo. Sabi nga, isa sa example po doon ay mapapatakbo ng isa ang 1,000.
Iyon, ay sasalimbawa, ni-requote lang ulit dito. Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng pinangako niya sa inyo. So, andun pa rin yung pangako, nagpapatuloy. May pinapaalala lang ni Joshua, nagpapatuloy. Kaya, verse 11, tuloy lang natin. Verse 11, kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili. Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Ito po ay sinabi rin niya sa mga nakatira sa Transjordan, inulit niya ulit dito. Again, ito po yung Shema Commandments, paulit-ulit po ako, kasi nga, ito po talaga yung pinaka-heart of commandments. Ito talaga ang pinaka-puso ng kautusan ng Diyos, yung Shema Commandments. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Kasi nga, ang Diyos, pag tinanong mo, iniibig niya ba ang Israelita? Yes, hindi niya gagawin niyang iligtas sila. Hindi niya gagawin niyang alisin sila sa Egypt at ilagay sila sa promised land. Hindi niya gagawin niya kung hindi niya mahal ang Israelita. Siyang una nagmahal eh. Kaya ngayon, gusto ng Panginoon para maging matibay ang pagmamahalan, kailangan mahalin din nila ang Diyos. Kumbaga sa mag-asawa, pag matibay po ang pag-ibig ng isa't isa, nagmamahalan sa isa't isa, matibay ang samahan. Ano man pagsubok ay hindi magiging dahilan para magiba ang samahan ng mag-asawa. So ito yung parang yung tinatawag na humawak kayo, yung tinatawag na humawak is in Hebrew is dagak, ano ba? Dagak ba yung langit ko? Dabak, na ibig sabihin is a glue, cling, cleave, and stick, na parang mag-asawa. Humawak kayo, yun ang ibig sabihin eh, yung lalim na ugnayan. Mahal kayo ng Diyos, parang ganun sinasabi ni Joshua, kaya ibigin din ninyo ang Diyos. Kaya babalik din ito sa Shema Commandments, in Deuteronomy 6, verse 4 to 6, that love the Lord with all of your heart, all of your soul, and all of your strength. Yun ang sinasabi po doon. Kaya nga, pinag-iingat ni Joshua ang mga Israelita na huwag maging pabara-bara. Magmahal sila sa Diyos. Ingatan nila ang kanilang sarili. Paano mo ba iingatan ang iyong sarili? Mahalin mo ang Diyos. Sa ating panahon, Brother Edgar, paano mo ingatan ang sarili mo? Ang sasabihin ng Bible, love the Lord. Gusto mo ingatan sarili mo? Ang tao po makasarili, hindi maiwasan yun na mahal natin sarili natin. But how do you take care of yourself? Ang solution po, love the Lord. Ito, maliwanag yung sinasabi ng Panginoon, ni Joshua. Kung gusto mo ingatan sarili mo, mahalin mo ang Diyos. Kasi pag minahal mo ang Diyos, ingatan ka niya. Verse 12, sapagkat kapag kayo'y tumalikod, mamaya meron tayong konting principle dyan. Kaya nga ingatan yung sarili niya, ibig sabihin, huwag kayong tatalikod. No? Verse 12, sapagkat kapag kayo'y tumalikod, at sumanib sa nalabi sa mga bansang ito na naiwan sa gitna ninyo, at kayo'y nagsipag-asawa sa kanilang mga kababaihan, at sila ay sa inyo, so magkakaroon ng intermarriage, parang ganon, ay alamin ninyo, verse 13, ay alamin ninyo lubos na hindi patuloy na palalayasin ng Panginoon ng Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila ay magiging silo at bitag sa inyo. Isang panghampas, saan na tayo? O nga, meron pa, babalikan natin yung supporting. Isang panghampas sa inyong tagiliran at mga tinig sa inyong mga mata hanggang sa kayo'y mapuksa dito sa mabuting lupain na binibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. So, bawal po kay Lord ang magkaroon ng intermarriage kasi nga, yun ang magiging cause na tatalikod sila sa Diyos. At pag tumalikod sila sa Diyos, mababaliwala na ang Panginoon sa kanila, hindi nila mamahalin ang Diyos kapag iba na ang kanilang minahal.
Actually, utos na ho yan noong paman sa Deuteronomy 7, 3-4. Sabi po dito, huwag kang mag-aasawa sa kanila. Ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang mga anak na lalaki. Ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki. Sapagkat kailang ilalayo ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin. So, mga kapatid, siloso po ang Diyos. Alam natin yon. God is a jealous God. Upang maglingkod sa ibang mga Diyos, sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo at mabilis kanyang pupuksain. Siloso po ang Diyos, mga kapatid. Binanggit niya po yan doon sa, nung sinabi niya po yung 10 utos. Maliwanag po yun, Exodus chapter 20. Kaya nga sa 10 utos, dapat i-details po yung mga detalye ng ano eh. Kasi sa verse 5, chapter 20, verse 5, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Kaya ayaw niya. Ayaw niya na mag-aasawa sila ng ibang lahi. Hindi dahil sa, actually kasi konektado po yan sa mga Diyos-Diyosan ng mga babae. Tingin ko yun ang dahilan, hindi po ang main ang dahilan na ibang lahi, kundi iba ang Diyos kasi nila. Actually, utos po rin yan kay Solomon. Sabi ng Panginoon kay Solomon, masunod mo lang yung ginawa ng tatay mo, pagpapalain kita. Eh, hindi nga eh. 700 na prinsesa ang napangasawa niya. May iba-ibang Diyos. And 300 concubine na asawang alipin. Meron ding ibang Diyos. Nalito na po si Solomon kung ano susundin Diyos. Kaya siya pinagkasala sa Panginoon. Kapag nangyari po ito, tulad sa verse 13, tuloy ko lang, balikan natin, ay alamin ninyong lubos, sabi sa verse 13, na hindi patuloy na palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo, gagamitin ng Panginoon, sila'y magiging bitag sa inyo, isang panghampas sa inyong tagiliran at mga tinik sa inyong mga mata hanggang sa kayo'y mapuksa dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Pwede silang mapahamak sa mga kalaban nila na dadami, lalaki sa lugar na yon at magiging bitag sa kanila. At yon ay papayagan ng Diyos sapagkat yon ay magiging parang parusa dahil hindi sila sumunod sa Diyos. Hindi nila iningatan ang kanilang sarili, hindi nila minahal ang Diyos, kundi nagmahal sila ng ibang Diyos. Verse 14, tuloy lang naman po natin. At ngayon, sa araw na ito, ay malapit na akong humayo, sabi ni Joshua, sa lakad ng buong lupa. At nalalaman ninyo sa inyong mga puso at kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na pinangako ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. So, ganun ang pangako ng Diyos. Even si Joshua, na nakakaalam ng pangako ng Diyos, na siya mismo kausap ng Diyos, even si Moses, na nakakaalam din ng mga pangako ng Diyos, ay wala pong kulang sa lahat ng pangako. Wala pong bitin, walang kulang ng isa, walang kulang ng dalawa. Lahat po ay natupad. Verse 15, kaya't kung paano ang lahat ng mga bagay na ipinangako ng Panginoong Diyos ay nangyari sa inyo, ito'y magiging negative. Ay, gayon din, dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng masamang bagay hanggang sa kayo'y mapuksa nito, niya dito sa mabuting lupain na binigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Pupuksain sila, anong dahilan? Verse 16, kapag sinuway ninyo ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang inuutos sa inyo, at humayo at naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga iyon, ang galit ng Panginoon ay mag-iinit laban sa inyo at kayo'y kaagad na mapupuksa
sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Napakabuti ng lupain, binigay ng Diyos. Wala na pong kulang sa mga pangako, even yung mga iba pang mga kalaban, natitirang kalaban. Sabi ni Joshua, maaari si Lord nakipag-usap kay Joshua na hindi na po dinetails dito. Maaari, sabi ng Panginoon kay Joshua, hanggang sa kahuli-huli ang kalaban, lalaban ng Diyos. Marami pang natitira pero lalaban daw ang Diyos. Basta, wag lang silang sasamba sa Diyosan ng mga kalaban. Wag silang makikipag-intermarriage, makikipag-asawa sa ibang mga lahi dahil alam ng Diyos na mabibitag sila, malilin lang sila sa mga Diyos-Diyosan na ito. At marami na pong patunay sa mga darating pang pag-aaral natin. Example ko na nga si Solomon. Talagang nangyayari na po. Nangyari po yon na talagang natukso po sila. Kaya alam ng Diyos, alam na pwede mangyari yon. Kaya nga, kailangan nilang maging masunurin sa kautusan ng Diyos. Humawak sila. Ibigin nila ang Panginoon, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, kapag sinuway ninyo ang tipan ng Diyos, ninyong Diyos, tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanya inutos sa inyo ay tumayo naglingkod sa ibang Diyos, ang galit ng Panginoon ay mag-aalab laban sa kanila. Yung tipan na yun, yung covenant. Ito po yung Mosaic Covenant. Ito po yung batas na binigay ng Lord sa Mount Sinai. Kasi binanggit po dito, kapag sinuway ninyo ang tipan ng Panginoon ng Diyos na kanyang inuutos sa inyo. Sabi nga ni Pablo, no, bless nga mga Israelita sapagkat sila lang ang may kautusan. Wala pong kautusan ng mga hintil. Kasi nga si Lord ang pumili sa kanila para mag-invest po siya ng kanyang mabubuting gawa para ang mga Israelita ibalik naman na sila ay tumupad at manampalataya sa Diyos at sila ay pinagkatiwalaan ng kautusan. Sila lang, mga kapatid. Ngayon, kapag ang mga Israelita ay sumuway, ang mangyayari ay baka mawala po yung covenant na ito, yung kautusan. Hindi nangangahulugan na may freedom na sila sa kautusan, hindi nangangahulugan. Kasi po ang pangako ng Diyos, ang sino mang sumusunod sa kautusan ay may kalakip na pagpapala. So, ibig sabihin, kapag sila ay sumuway, hindi nila mararamdaman yung pagpapala ng Diyos. Hindi nila mararamdaman na kasama nila ang Diyos. Now, in closing, mga kapatid, ang kausap dito ni Joshua ay mga Israelita na nakakaalam ng batas, na pinagkatiwalaan ng batas, na binagyan ng batas. Kaya sinasabi lang ni Joshua, accountable na po sila. Kung sila ay susuway, kung sila ay lalabag, bibilangin na po yung kasalanan nila. Kukumputin na po yung kasalanan nila dahil meron na po silang kautusan. Ito po yung covenant nila. Yung pagtanggap nila ng kautusan, once na tinanggap mo yung kautusan, may pangako ang Diyos sa pagtupad sa kautusan, may pangako, may pagpapala, may blessing, may protection, sundin lang yung kautusan, pero may responsibility sa pagtupad sa kautusan. At merong consequences kapag sinuway naman ang kautusan. Kaya accountable na po sila kung sila ay susuway. Ngayon, sa panahon natin, sa mga Kristiyano, hindi mo, ang totoong Kristiyano sa panahon natin, hindi, ako sa palagay ko lang, sa ating personal na ang totoong Kristiyano ay nakakaalam ng kautusan. At accountable na po ang isang totoong Kristiyano sa mga kasalanan ng paglabag sa mga kautusan ng Panginoon. Ano ang mapupulot natin sa kautusan ni Moses? 3 pong klase po yun. May civil law, may sacrificial law, at mayroong tinatawag na isang moral law. Yung sacrificial law, wala na po yun. Hindi na po natin ginagamit po yun dahil
ang huling sakripisyo, sinacrifice ni Lord ng kanyang bugtong na anak. So, yun na po yung tinatawag na replacement na magkaiba yung replacement at substitute na share ko na po dati. So, wala na pong ano po yun. Tapos na po yun. Si Jesus na po yung iniaalay. But the moral law and civil law, effective pa rin hanggang ngayon. Inilagay po yan ng Diyos sa kautusan ng batas ng tao na. So bilang Kristiyano, mga kapatid, na nakakaalam din ng batas, dapat grounded dapat siya sa salita ng Diyos. May accountability na rin kapag hindi sumunod. May pagsusulit na rin kapag sumusuway. Pero ang blessing po, ito po ang blessing. Ang blessing po sa atin, mga kapatid, ay habang nabubuhay tayo, mayroong banal na espiritu na nagkakaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng conviction. Conviction sa kasalanang ginawa natin. Meron pong nag-uudyok na kapangyarihan na espiritu ng Diyos na ipinapara na sa atin. Pag nag-grieve ang Holy Spirit, nalulungkot, nararamdaman natin yon. Upang tayo ay hindi mahatulan sa paglabag. Kung lumalabag tayo, ang conviction ng Holy Spirit ay nagpapaalala sa atin na humingi ng tawad. Now, sa ating panahon ngayon, mga kapatid, sa New Testament believers, kasi part po tayo ng New Testament believers, bilang Kristiyano po, mayroon na ring bibilangin na nagkasalanan kapag nagkakasala tayo dahil pinagkatiwalaan din tayo ng Panginoong Diyos sa kautusan. At ang kautusan na to, narito, at pinagkatiwalaan tayong basahin, unawain, sumunod, upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So dito, meron pong dalawang application, fundamental application sa study natin na yun na lang, ang ano natin, verse 6 and verse 11. Yung bilang Kristiyano, paano naman natin kailangan sundin o magpakatatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon sa verse 6 and then verse 11 kung paano natin iingatan at ibigin ng Diyos. So meron po tayong dalawa lang, mga kapatid, to fundamental application. Number 1, we must courageously keep His commandments. Sa verse 6, nakalagay po dito, kaya't kayo'y magpakatatag na mabuti at maingat na gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moses. Tandaan po natin, binanggit ko na po, ang kautusan ni Moses na pwede nating i-apply sa panahon natin is yung moral law and civil law. Paki-research na lang po kung ano po yun. At sa panahon natin, yung pakikipagkapwa-tao, yung, I think, yung civil law is relationship, or kaya sa panahon natin, civil, mga civil cases, iiwasan po natin yung kung ano po yung bawal. Paki-research na lang po. And then, huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Di po ba? Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, kundi sa Panginoon lamang. Kaya nga, mga kapatid, maging matapang tayo, magpakatatag tayo na sundin ang kalooban ng Panginoon. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Maging tagatupad, hindi yung tagapakinig lamang. Okay? And then, sabi dito, no, maging matatag tayo bilang Kristiyano sa panahon ngayon. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 16:13-14, magmatiyag kayo, manindigan kayo matibay sa pananampalataya.
magpakalalaki kayo, magpakatatag kayo, sabi ni Pablo. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. So maging magpakatatag, mag-ingat na gawin ang lahat ng kautusan. Ephesians 6 verse 10, sinasabi rin po dito ni Paul, sa kahulihan, patuloy kayo magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. And then number 2, application, na nakasulat sa verse 11, we must be very careful to love the Lord our God. Verse 11. Actually, ito rin yan, parang tinagalog ko lang ngayon. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili, ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Mga kapatid, ito sabi ng psalmist according sa Awit chapter 97 verse 10. Kayo nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. So, siyempre, pag nagmamahal sa Panginoon, iiwas sa kasamaan. Kapag ginagawang kasamaan, peke yung pagmamahal sa Diyos. Ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan. So, ang benepisyo po, protection sa mga nagmamahal sa Panginoon. Kanyang sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. Protection, ano ba? And nagiging savior natin si Lord dito sa lupa. Once na minahal mo ang Panginoon, maliwanag naman yung teaching kanina, na 11, 12, 13, verse 11, 12, 13, na kapag iniingatan natin ang salita ng Panginoon, ay gagabayan po tayo. Pero pag tumalikod daw po tayo, sabi ni Lord, ni Joshua sa kanila, pag tumalikod kayo, kayo ay nakipag-asawa at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga napangasawa ninyo ibang lahi, mapapahama kayo. Binanggit nga dito sa Tagalog ay mapupuksa kayo sa mabuting lupain o dito sa promised land na kailang tinutuluyan. Madidestroy po sila. But, pag mahal mo ang Panginoon, hindi ka lumiliko sa kanan o sa kaliwa, nakalagay dyan, ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan, kanya sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. Pangako po yan. At yan po ay napakalaking katotohanan. Marami na pong napatunayan si Lord sa kanyang mga sinabi. But, if we neglect our love to God, we are sinning against Him. Kasalanan po ba kapag halimbawa minahal mo ang Diyos tapos napapabayaan mo yung pagmamahal mo sa Diyos? Kasalanan po ba? Yes. Actually, bago po dumating ang Panginoon, sinabi niya po ito, sa 7 churches, isa po yung sa mga sinabihan niya po yung Ephesian churches o Ephesian church. Ito po yung sabi ng Panginoon. Revelation chapter 2, Apocalypse 2, verse 3 to 5. Sabi ni Lord, ito po, evaluation na po ito ng Panginoon. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan. Para sa mga Ephesian church yan. At hindi ka napagod, masisipag po ito sa kabanalan. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Mga kapatid, alam ni Lord yan kung totoong umiibig tayo. Well, masipag ka sa kabanalan, gusto ni Lord yun. Pero nakikita niya yung totoong puso mo. Mukhang nakakalimutan na ako ng taong ito. Siguro ganun si Lord. Naiwan na yung, nawala na yung first love. Ito po ba'y kasalanan? Tingnan po natin, verse 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. So, nahulog, ibig sabihin, kasalanan. Kung hindi po ito kasalanan, hindi po ito sasabihin ng Panginoon. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, ito po, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. So, kailangan dumaan sa pagsisisi. So, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yesus po ay, let's say, yung salitang nanunumbat, siguro sa pamilya lang, Sa pamilya lang, may mga tao na parang napapabayaan, may anak na parang hindi napapansin, biglang
sumasabog. Hindi niyo ako mahal. Mahal niyo lang si ate, mahal niyo lang si kuya. Minsan may mga ganun, no? Nararamdaman yan. Eh, kung tayo nakakaramdam niya na parang hindi natin nararamdaman na, oy, mahal pa ba ako ng tatay ko? Mahal pa ba ako ng nanay ko? Kung tayo nakakaramdam ng ganon, mas lalo ang Panginoong Jesus. Actually, ang church sa Efeso, tinaniman niya ni Pablo ng Ebanghelyo. Kung kay Pablo lang pag-uusapan natin, nakita natin yung improvement ng faith ng mga taga-Efeso. Si Pablo rin ang nagtanim ng Ebanghelyo. And then, nag-improve po yan. I think kundi si Peter o si John ay nagturo din dyan. So mga kapatid, nakita ni Lord, na-evaluate ni Lord yung puso nila, masisipag sa kabanalan, hindi napapagod, sabi nga, but nakalimutan na yung first love. Minsan kasi ang first love, mainit eh. Pag first love, talagang umuusok sa pag-ibig eh. Minsan hindi na nami-maintain yung consistency ng pag-ibig na nagsasag. Minsan sa middle or sa bandang quarter part. But mga kapatid, tayo rin, ingatan natin ating sarili, ibigin natin ang ating Diyos sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Huwag natin kalilimutan. Kung tayo Kristiyano na, nananampalataya na, save ka na, nanampalataya ka, nagsisi ka na, humingi ka ng tawad, at nananatili ka, nagbabasa ka ng Bible, nagsisikap ka na maging matuwid ang pamamaraan mo sa isip, sa salita, sa gawa, na ikaw ay ligtas na, mga kapatid, pero nararamdaman mo rin na parang naniniglik mo yung love mo sa Panginoon, magsisi tayo. Magsisi tayo. Darating ang Panginoon, sabi niya, tatanggalin ang ilawan, maliban sa pagsisisi. Pag tayo ay nagsisi, kung tayo nagpapabaya sa pag-ibig natin, mananatili ilaw ng Panginoon sa atin. So be careful to love the Lord. Huwag tayong liliko sa kanan, sa kaliwa. Huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba ang Diyos-Diyosan sa panahon niya? Marami na po. Pera, sexual, maling relasyon. Minsan tao, sinasamba. Kasama na rin po yung rebulto, sinasamba. So, iiwas po tayo doon, mga kapatid. So, magandang gabi po. Maraming pong salamat sa inyo at sa ating Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa gabay niya na tayo ay nakapag-resume na ating gawain. Let's pray. Diyos Ama, maraming pong salamat sa lahat po ng mga biyayang preparasyon inihanda niyo sa amin. Salamat po. So, next week, Lord willing po, kung tatapos po namin yung buong chapter 24 or may hahatiin niyo pa, let your will be done. But this evening, kung ano po yung nadinig namin sa aming study, salamat po sa mga inihanda nyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na humawak po kami sa iyo ng mahigpit sapagkat kayo nakahawak na sa amin. Gusto mo maramdaman yung grip namin sa iyo, Lord, spiritually speaking, sapagkat nararamdaman namin ang paghipo mo sa amin, ang paghawak mo sa amin, spiritually speaking. So, salamat, aming Diyos. Tulungan niyo po kaming maging tapat sa inyo sa lahat ng oras, maging sa isip man, sa salita o sa gawa. Pagpalain niyo po ang kapatid namin lahat na umatin sa Jesus Said Ministry Church. Patuloy po, Panginoon, na kalingain niyo po ang bawat kapatid dito na pumupunta, nakikinig na yung salita. Nawa, mapuspos niyo po ang lahat ng mga kapatid namin dito sa church ng spirito ng inyong protection. Tulungan niyo po bawat kapatid dito sa church na maging tapat sa iyo, mahalin ka ng buong puso, buong isip, kaluluwa, at lakas. Nawa, Lord, ay tulungan mo kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na maging consistent ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo dahil kayo po mismo ay consistent sa amin. Wala po kayong nawawaglit. Sana sabi nyo nga sa mga Israelita na minention ni Joshua na wala po kayong nawaglit na anumang maliit na pangako. Lahat ng pangako nyo ay tinupad nyo. At ganun ang karakter po ninyo even
sa panahon namin, lahat ng pangako ninyo, naniniwala kami, natutuparin po ninyo, Panginoon. Salamat po. Dalangin ko rin po, Panginoon, na pagpalain niyo po yung minimiting desire po nila Brother Jimboy sa lending office po, Panginoon. Nawa, maayos po yung mga requirements po, Panginoon. Gabayan niyo po yung boss nila na matuloy po ito, Panginoon. Gabayan niyo po sila powerfully sa pamagitan ng Espiritu niya, Panginoon. Tinataas ko rin po, Panginoon, at salamat po sa blessings ng 7 weeks po na pregnant po si Sarah. Salamat po, aming Diyos, at marami po kayong tinugon na panalangin. Kami isa rin sa mga nananalangin para sa kanyang pagbubuntis. Salamat po. At dalangin din po namin ang protection sa baby at gan din po sa 2 months. More than 2 months na po ng pregnancy din ni Dr. Gian. Si Gian at si Sam ay biniyaan nyo rin ng baby, Panginoon. Kaya salamat po. I-bless nyo po, Lord, ang mga sinapupunan, mga baby nila sa kanilang sinapupunan. Patuloy po niyong pagpalain aming Diyos. Salamat po sa biyaheng ito. Natas ko rin po ang complete healing and recovery po ni Brother Nelson Ferrer sa pagkaka-opera sa kanya sa bypass operation. Dalangin ko rin po yung nanay ni Gina, nawa, makakumpleto rin yung healing na nagkaroon din ng sakit, Panginoon. At praying din po kami, Lord, kay Mami, lakas kay nanay, ganun din po sa dalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo ang aming mga kapatid, comfort din po and peace of mind and heart, Lord, kay Wilbert, sa aking kaibigan, Lord, na nangangailangan po sa inyo, Panginoon, ng spiritual guidance and divine guidance mula sa iyo, Panginoon. Comfort niyo po siya, Panginoon. Palakasin niyo po siya. Patatagin niyo po siya sa mga enemies na mga evil spirit na gumagambala sa kanya. Pagpalain niyo po siya, Lord, bilang tatay at bilang amo at boss ng kanyang company. I-bless niyo rin po ang kanyang family, mga anak niya, misis niya, and then yung mga workers na kasama niyang gumagawa, Lord, sa kanyang shop. God bless you, mga kapatid. At ganoon din po, tinatas ko rin po, Lord, ang complete healing din po ni Kim, Rochelle, si Caleb po, Panginoon. At Brother Edgar, kasama namin dito, Panginoon. Purihin ka, Ama. Lord, tinatas ko rin po ang recovery po. Isa, overpatig po ang kapatid ko, si Nenet. Hiniling ko po ang kagalingan sa kanya na siya po ay nakakaranas po ng sakit. So, dalangin ko po ang protection, pag-iingat dito sa kanya. Maraming salamat po, Panginoon. Continue to bless po ang daliri din po ni Brother Don, Panginoon, na sumasakit po at minsan ay nagiging problema niya pag naggigitara siya para sa worship. So, we lift up to you, Lord, a healing, recovery po sa kanyang daliri na gumaling po, Panginoon. Ama, maraming salamat. Itinataas ko po ang lahat ng ito, Ama, sa ngalan ng Panginoong Yesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Kung meron man ako nakalimutan po, amanin po. And to all the viewers, God bless you all po. Salamat po sa pagsubaybay.